Isang cash flow mistake sa mga salon business o mga salon owner na hindi nila nakikita, at ito ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang kanilang negosyo. Kung isa kang salon owner ngayon at matagal ka nang nagpapatakbo ng salon o baguhan ka pa lang sa salon business pero nahihirapan ka kung saan nga ba napunta ang kita. Alam mo namang may benta ka, alam mo namang may kita ka, pero nasaan nga ba? Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner at meron akong 9 years na karanasan, experience sa pagpapatakbo ng salon business. Isa sa mga istorya na hindi ko malilimutan sa pagpapatakbo ng salon ay yung kwento ng isa naming inasyong o sinalo o sinagip o binili na salon. Noong mga 2023 po kasi, yung pangalawa naming branch dito sa Digos, galing sa Asyum, galing sa pagsalo. At isa sa kwento na hindi ko malilimutan sa istorya ng business niya, siya po ay isang kilalang scammer. Siya po ay isang kilalang malaking negosyante dito sa Digos. Kilala sa magandang benta, kilala sa maraming benta. Talagang malaki ang kanyang negosyo dahil nasa labanan siya ng online. Noong panahon nga ng pandemic, dahil ito ang isa sa mga sumikat sa panahong yon, hindi ko talaga maiiwasan ang humanga sa kanyang negosyo. Talagang na-experience pa namin na buy and sell kami doon kasi uso yung face mask, yung alcohol. So doon kami kumukuha sa kanya at kitang-kita ko kung paano niya napalago ang kanyang negosyo mula sa nagiging pwestuhan sa bahay nila o kung tinatawag nating magsimula ka kung saan ka pwede magsimula hanggang sa kumuha na siya ng isang pwesto na hindi lang isa pala, 3 pwesto at yung isa is malaki yung renta, mga 60,000 siguro. Isipin mo gaano kalaki yan. So habang tumatagal, nakikita ko yung progreso ng business niya. Talagang boom talaga. Nang minsan nga, nautangan ko siya. Hindi kami ganong close nito. Nung minsan, nung pina-assume niya yung salon niya, kasi kami yung nakakuha, nag-usap kami tungkol sa negosyo nila. Kasi pabagsak yung negosyo nila, palubog. Siguro inabot lang siguro ng 5 taon paakyat, pero biglang bumulusok dahil sa isang malaking problema, at yan yung pag-usapan natin mamaya. So, dahil sa kami yung kumuha ng business niya na salon, naikwento niya sa amin kung ang negosyo nila dati, kung gaano kalakas, gaano kalaki yung kitaan. Pero ito yung nakapagtataka dahil sabi niya, sa loob ng isang buwan makapag-deposit sila sa bangko ng mga, palagay ko mga 7 digits. 7 to 8 digits monthly. Ganyan kabangis. Deposit niya yan. Diba? 8 digits kadalasan. Pero, alam mo ba kung saan siya na biktima? Saan siya bumagsak? Saan siya nalugi? Dahil sa salitang utang. Ito ang pinaka-iingatan nyo sa pagpapatakbo ng negosyo. Kahit anong negosyo, salon, barbershop, motor shop, basta kahit anong negosyo. Etong salitang utang na to na hindi nyo nakikita. Noong kasing nag-usap kami tungkol sa pagpapatakbo ng business niya, pabagsak na pinasalo niya yung salon niya, naikwento niya sa akin yung mga utang niya. Pero, hindi ko akalain na ang utang niya ay hindi sa bangko. Hindi sa bangko, hindi sa malaking kumpanya, hindi sa mga financial institution na inuutangan ng malalaking negosyante. Dahil kasi nag-umpisa siya sa maliit, tayong mga small business owners kasi, mga baguhan, mga low-key lang tayo Takot tayo pumunta ng bangko, takot tayo umutang sa mga malalaking kumpanya. So, ang ginawa niya, isa sa mga dapat niyong iwasan, umutang sa Bombay. Alam niyo na yung Bombay? Basta yung mga Bombay. Sana comment niyo kung alam yung Bombay. Yung umutang sila sa Bombay. Kasi, ang entrance niya, napakalaki. 20% ang
ano dyan, interest dyan. At sa haba ng usapan namin, akala ko yung malaki niyang utang ay nandun sa mga malalaking bangko. Pero wala pala doon. Nandun yung problema niya sa cash flow ay ang utang niya sa Bombay. Kasi 20% yung ikakaltas dyan o interest dyan, patong yan, buwan-buwan. Ngayon, palagay natin na malaki yung kitaan ng kanyang business o ng kanyang salon. Palagay natin kumikita ng 30%, 40% sa services. Yung utang niya 20%. May iba pang expenses. So kakainin talaga, 'di ba? At 'yan yung problema sa mga baguhang negosyante o mga nagpapatakbo ng negosyong salon, 'di ba? Na mabudol ka sa ganyang mga sa mga ganyang utang. Hindi mo nakikita ang nakatagong problema diyan. Yan yung mga usapang cash flow sa negosyo. Ang problema talaga natin, mga negosyante, yan talagang maling pag-compute sa mga interest na ganyan. Lalo na mga baguhan, di ba? Kasi ang tingin mo na lang yung kita. Pero yung pumapasok na pera at lumalabas, hindi mo nakikita yon. Lalo na yung malalaking interest. Kaya isa sa mga aral na natutunan ko sa kanyang kwento, wag tayong magpaloko sa Bombay. Sa umpisa pa lang, hindi talaga ako nangungutang sa ganyan, no? Nung nangutang kami is diretso kami sa mga financial institution. Malaki rin yung interest, 3%, 2.5%, pero hindi sa ganong punto na doon ka na sa 20% nangungutang dahil katangahan na yun. Hindi na yun negosyo. Sila na yung nagde-negosyo sa negosyo mo. Naintindihan nyo ba? Sila na yung nagnegosyo sa negosyo. Basta ganun. Yung kita mo, kinakain na nila. Kinukubra nila nang hindi mo namamalayan. At ang problema pa dyan sa mga Bombay is arawan. So, hindi pa napaikot yung inutang mong halimbawa 100,000, nagbayad ka na ngayong araw na mali talaga. Mali sa usapan ng pagpapaikot ng cash flow sa negosyo. Kaya sa mga salon owner dyan, business owners o mga barbershop owners, kung mangutang man kayo, kung hindi nyo mapigilang kumuha ng funds o utang sa ibang kumpanya, piliin nyo yung tamang kumpanya. Ang pinakamaganda talaga dyan ay umutang kayo sa bangko. Ito yung pinakamaganda. Medyo malaki yung interest ngayon, nasa 3%, 2.5 or 2%, pero may mga ibang technique dyan na kung malakihan ka na, bigyan ka ng mababang interest. Pero sa ibang topic na yon. Yan lang yung mga mapapayo ko ngayong araw na to, na talagang bantayan natin ang ikot ng pera, ang cash flow, at iwasan nating umutang sa mga Bombay. Pero kung malaki na ang iyong negosyo ngayon, baka pwedeng ako naman ang putangin mo. Biro lang. At sana may napulot kayong aral sa kwento ng sinalo naming salon, no, na iwasan yung umutang sa mga hindi ganun ka liit na interest, kasi kakainin yung kita mo dyan nang hindi mo akalain na yan na pala yung kita mo sana napunta lang sa kanya. So napakasayang, no, kasi alam kong napakahirap magnegosyo, pero sila is basic na basic sa kanila yung 20%. Sa totoo lang, tayong mga negosyante, salon owner, maswerte na kung may matira ka ng 10% sa isang buwan. Tapos, kinain pa ng utang mo doon sa sa ibang Bombay, wala na talagang matira dyan. So kung meron kang natutunan, kung meron kang aral na nakuha ngayon, comment ka naman or like, share na rin para yung iba matuto naman sa ating ginawang topic ngayong araw na to. At kung gusto nyong matuto magpalaki ng salon, nahihirapan ka, stress ka sa buhay, like and follow Jeff Cinco. Ituturo ko sa iyo ang sikreto ng negosyo namin, pero hindi lahat. Ituturo ko sa iyo kung paano palakin ang salon na hindi kayo maliligaw sa pagpapaikot ng cash flow, nang hindi kayo mauto ng ibang mga tao. At palagay ko malamang mga 5 episode to. So ito yung episode 1. Comment ka kung gusto mo bang mapanood yung episode 2 ng ating
salon cash flow mistake sa mga negosyanteng baguhan. Pero kung stress ka sa negosyo mo ngayon, abay, abangan mo na lang, no? Kung stress ka sa salon business mo ngayon, abangan mo na lang dahil ang Zell Salon, ang business namin ngayon, ang pangmalakasang salon ng Mindanao, ay maaaring magbukas ng prangkisa ngayong taon na to. Kaya baka isa ka sa mapili namin. Solid na market, solid na marketing, napakabangis na negosyo, may sistema at siguradong kikita ka. Abangan nyo ang pag-announce natin. Bye-bye, trabaho-trabaho pa tayo. Let's go.